Magandang umaga po sa atin lahat at buhay na naman ang ating Panginoon ah, sa ating puso. Ngayon po sa araw na ito, ang ating pong tema ay ang pangunawa. Ano po ba ang pangunawa? Ang ibig po itong sabihin ay understanding each other. Kung ito po ay pangunawa po ay ang umuunawa ay hindi makakaunawa kung ito ay may dinadalang hinanakit, sakit na para bang mabigat, hatred, anger, hindi po makitid po ang pangunawa sa ganon tao. At yung naman pong inuunawa, dapat naman po ay magkakaroon siya, ipakita na karapat-dapat siyang unawain. Amen po ba yun? Sapagkat there is no understanding and wala po tayo makikitang pangunawa kung ang dalawang parte ay walang kooperasyon. Amen po ba yun? At kung ang tao ay mahirap mangunawa ng kapwa-tao, sapagkat mayroon naman po kasi yung mga tao na kahit hindi po nagsasalita, nakikita po natin na may pinagdaraanan. Amen po ba yun? Kaya kahit naman po tayo na may mga pangdama, nararamdaman po natin na kailangan siyang unawain kung bakit nagkakaroon ng ganon na kanyang mga kilos. Amen po siya. Amen po ba yun? Ngayon, ang pangunawa ng Ama at ang pangunawa ng tao ay hindi po pwedeng pantayan. Sapagkat ang Ama, kahit po hindi tayo magsalita sa Kanya, kahit po tayo ay matigas ang ulo, nauunawaan po niya. At naghihintay siya na tayo ay magbago. Amen po yan. Amen po ba yun? Amen po ba yun? At ang sabi po ng Ama, lumapit lamang kayo sa akin, ibigay ninyo ang iyon mga suliranin, nauunawaan ko po yun. Kaya, ang Ama lamang ang nakakaunawa sa atin kahit hindi po tayo magsalita. Gaya po ng isang bagay na ako po, hindi ko po masasabi na nauunawaan ako ng Panginoon kaya ganun. Dahil ba yun ay sasabihin ko na unawaan ako ng Panginoon ay hindi na ako gagawa ng kaparaanan upang makarating dito. Mali po yun. Kailangan dahil sa nauunawaan ako ng Panginoon, dahil mahal niya ako, dapat ako rin ay balik ko sa Kanya ang pangunawang yaon. At yun ay gagawa rin ako ng kaparaanan upang ako ay makarating sa dakong ito at makapaglingkod. Amen po ba yun? So, lahat po tayo rito, mahirap po bilang tao, mahirap po ang umunawa pagka hindi mo kilala yung tao. Subalit ang ating Ama, kahit na sino ka pa man, ibinibigay niya ang 100% na pangunawa niya sa ating lahat. Kaya kagaya po sa amin, sa bahay po namin, mga kasambahay, minsan hindi sila magkakasama na sila sa bahay, pero hindi naman po nila alam kung ano po ang mga ginagawa nila. Kung minsan may galit na sa kanilang mga puso. Sapagkat ang trabaho, may kanya-kanya po kasi yan mga trabaho. Yung nagluluto, basta tungkol doon sa kusina, sa kanya, paghugas ng plato, sa kanya, ang yaya tungkol naman sa bata, ang isa ng labandera, planchadora, yun lang yan. Tapos yung isa naman po ay palang all around siya. Subalit ang nangyayari po, minsan nagkamali. Yung kinainan ng isa, iniwan doon sa lamesa. Alam niya na hindi daw niya trabaho yon. So, nagkaroon po sila ng pag-aaway. Walang understanding ng bawat isa. Subalit kung pairalin natin yung malinis na pangunawa sa ating puso, maintindihan natin bakit nagawa niya yon. Maaring nagmamadali yung isa sa isang gawain na hindi na niya naiurong yung kanyang ginamit na plato. Kaya ganun din po tayo sa ating pananampalataya. Minsan po, nakakalimutan na natin ang ating
mga pagkukulang. Kaya kung minsan sasabihin natin, ang Panginoon naman, naunawaan naman niya ako kung bakit hindi ginawa ko ito, kung bakit hindi ko nagawa ito. Pero sa akin po, pagninilay, palagay ko po ay mali po yun eh. Dahil wala naman pong rason upang sabihin natin sa Panginoon na alam mo naman po na ang dahilan kung bakit hindi ko nagawa. Ay, po ba yun? Kaya ang akin pagninilay po ay kailangan po gawin din po natin ang atin dapat na gawin upang tayo makapaglingkod sa Kanya. Kaya ako po, hindi ko po sinasabi na ako po ay naunawa ng Panginoon sapagkat ako minsan, ako po ay minsan talaga kahit kaya naman, ay kung minsan ay may takot ako na baka umulan mamayang hapon o kaya, para bang ganon ang nangyayari. Pero kung tutuusin po, hindi naman pala umulan. Kaya, anong sasabihin niya maunawaan ka na tanggap ng Panginoon na hindi mo magawa? Kasi ganun nga na parang mamaya umulan, hindi ka makauwi, hindi ka makadrive. Pero sa aking pagninilay po, ang paglilingkod sa pananampalataya, wala pong dahilan na hindi natin kaya. Sapagkat ang Panginoon, mahal na mahal tayo at inuunawan niya tayo. At sa atin mga kapatid at naririto, galak po ako na lagi kayong nakakarating na naway balang araw din po ay maaring araw-araw na rin niyo ako makikita. Sapagkat alam ko po na nauunawaan ko po kung ano ang aking mga ginagampanan din po dito sa ating dambana. Sa ating pong unang handog po ng awit sa atin ngayon ay ang ating kapatid na Pilar. Kapatid na Pilar. Bakit naunawaan naman kita? Hindi naman kasi kita na natawag ng nakaraan. Kaya bumabawi. Sarap pong magmahalan, ano po? Ganyan pong magmahalan ng mga magkakapatid po sa daking ito. Buhay po ba ang Diyos? Ang tema po ng ating kapatid ay pangunawa. Bilang tao po, parang mahirap po yun, ano po? Lalo na po kung sabi nga, mahirap unawain ang taong, ano po, pero pagka nadako ka sa dakong ito, lahat ng mahirap na yan, magiging magaan. Amen po ba? Kaya masarap po talaga. Masarap pong maramdaman mo sa buhay mo na ang kapiling mo ang Diyos, pagkat ang lahat ipapaunawa sa iyo. Amen po ba? Para po sa inyong lahat, ang awing iting ito, nawa po, upang kamtin niyo po ang pangunawa, damhin niyo po sa tuwina ang pagmamahal ng Diyos sa ating lahat para po ipagkaloob sa atin ang pangunawa. Kapatid, mahal na mahal po tayo ng ating Panginoon. Kaya po tayo naririto sa dakong ito upang patuloy niyang iparamdam ang kanyang wagas na pagmamahal sa katauhan ng kanyang kinalugdan. Apo Conching, pangalan. Lord, I come to you, let my heart be changed, renew, flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see
away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Lord, unveil my eye, let me see you face to face the knowledge of your love as you live in me. Lord, renew my mind as you will unfold in my life, in living every day by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Salamat po. Maraming salamat po kapatid sapagkat nung nakaraan po na nag-facilitate ako ay nag-request po siya, hindi ko po natawag kaya ngayon nakabawi naman po ako. And very nice song, and the power of love. Yun po ang nagbibigay ng pangunawa. Kung tayo ay nagkakaroon ng power of love, maunawaan po natin ng ating kapwa. So ang pangalawa po natin magbabahagi ay tinatawag ko po si kapatid na Arlene. Nandiyan po si kapatid na Arlene. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? Ang tema po ng ating kapatid ay pangunawa. Napakalalim po, amen po ba? Na kung ganang pagkatao, hindi mo alam kung papaano mo maisasambit, kung papaano nga ba umunawa. Sapagkat ako po, sa akin bilang pagkatao, mahirap ko pong unawain ang kapwa-tao ko.
ang inuunawa ko lamang ay ang sariling akin. Parang hindi po ba ako open-minded na kung ano yung nasa isip ko, yun na lamang yun. Subalit sa dakong ito, salamat po sa Ama